walang iba kundi si Dr. Israel Ish Pargas, ang Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector at tagapagsalita po ng PhilHealth. Good morning, Dr. Ish Pargas, sir. Morning, Doc. Hello, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng ating taga-subaybay, and of course, good morning po sa inyo, Miss Tuesday and Christian. Ayan. Dr. Ish, sabi namin kanina ni Christian, kausap namin si Dr. Lulu Bravo. Ang usong-uso kasi itong dengue. Pangkaraniwan, nadadala na sa ospital pagka malala na yung sakit o sintomas. Kaya nako-confine o kung ano pa man ang ginagawa, kailangan na ng blood transfusion, yung ganun. Sa pagkakatong ito sa mga dengue case natin, Dr. Pargas, sir, makumusta natin kung yung saklaw ng coverage ng PhilHealth? Oo, actually Tuesday and Christian, tama ka dyan eh. Sa simula pa lang, kung may nararamdaman na, halimbawa, meron ng mataas na lagnat ng mga 2 araw, ay dapat nagpapacheck up na kaagad-agad para ma-rule out kung ito ay dengue or yung tinatawag na influenza lamang. Yes. Para sa PhilHealth, 3 yung pwedeng maging benepisyo para dyan. Unang-una, meron tayong tinatawag na primary care benefit or yung konsulta. Kung ikaw po ay nakalista doon or nakaregister sa ating konsulta provider, pwede po kayong magpakonsulta or magpa-check up ng libre at kung kinakailangan na gawa ng laboratorio like yun pong tinatawag na examination sa dugo na kung saan kasama po doon yung complete blood count, kasama doon yung mga platelet count na siyang minomonitor sa dengue, yan po ay libre na makukuha sa ating mga konsulta provider. Pangalawa po, kung kinakailangang dalhin sa emergency room dahil nga po ay mataas ang paglalagnat at hindi na maayos ang pakiramdam ng pasyente, at hindi naman po kailangang ma-admit. Pero nagstay po sa ER ng mga 2 oras, 3 oras, or 4 na oras, or less than 24 hours, yan po ay covered na rin ng PhilHealth under our emergency benefit package. And of course, kung ma-hospital at kailangang ma-confine or ma-admit, ay meron din po tayong benepisyo para po dun sa admitted patient na meron pong diagnosis na dengue mild or dengue fever. Ang atin pong benepisyo ngayon ay dati ay 10,000, ngayon po ay itinaas na natin sa 19,500. At kung ito naman po ay dengue severe or yung nabanggit nyo na medyo malala na, yung pong dengue hemorrhagic na. Ang atin pong benepisyo ngayon dati ay 16,000, ngayon po ay 47,000 pesos na po. Ayun. Medyo gumanda-ganda yung benefit package dito sa dengue na ito. Dr. Ish, kasi alam nyo naman pagka dengue, mayat-maya laboratory kasi nga minomonitor yung kanyang platelet. Yes. Tama po kayo doon. Ayan. So naririnig ng ating mga kapuso, Dr. Ish, paano po yung halimbawa ay minor case lang na inirekomenda ng doktor na hindi naman kailangang ma-confine sa bahay na lang. Parang outpatient ba? Saklaw pa rin po ba ito ng coverage? Well, yun pong pagpunta nila sa emergency room para po doon sa para po makonsulta kung kinakailangang ma-admit o hindi, yan po ay covered ng PhilHealth as a benefit package. Ngayon, kung halimbawa po imomonitor na lamang at sa bahay, pwede po naman doon sa ating konsulta primary care provider na kung saan libre po ang konsultasyon at libre din po yung laboratorio, yung pong CBC, na kasama po doon yung platelet count. Basta po sila ay registered sa ating consulta provider. Ayun. Pero Doc, how can they avail? Kasi marami sabihin, ako wala akong PhilHealth, baka ganun ulit yung mga banggitin ng ibang kababayan natin. Daw. So, saan ba ito nakakapagpa-register, Dr. Ish? Well, unang-una, lahat po tayo, bawat Pilipino po ay miyembro na by virtue of the universal healthcare. Correct. So, kung kakailanganin po, lahat ay makakakuha na ng benepisyo. Pero syempre, mas maganda po na bago pa lang mangyari itong mga ito, kung hindi man po dengue or kung anumang pagkakasakit, dapat po ay sana tayo ay rehistrado na sa PhilHealth para po kung kakailanganin ay madali na po at wala na mga requirements kasi kayo po ay nasa database na namin. Yun. Pero kung hindi pa naman po kayo nakaregister at mangyari po ito, ay makakakuha pa rin naman po ng benepisyo sapagkat doon po kayo i-register na ora mismo sa ating database. Kaya lang, syempre,
kung halimbawa meron pong mga problema sa pangalan, Oo. may problema sa mga details po ninyo, ay maaaring magtagal pa po ito. Kaya ang mas maganda, ngayon pa lang, nagpaparegister na po tayo sa PhilHealth. Ayun. So in short ba, Doc, pag halimbawa, may emergency dahil sa dengue or whatsoever, so automatic dahil kahit hindi siya registered pa by that time? Yes, makakakuha pa rin po, pero syempre, kailangan i-register din muna natin. At yan naman po ay pwedeng gawin sa ospital, pwede pong gawin sa aming mga opisina, or pwede pong gawin sa atin online through our website, www.philhealth.gov.ph, or pwede rin po silang magpa-register dun po sa tinatawag na eGov application. Yun, eGov app. So, i-try nyo sa cellphone, pwede po yun di ba? Ida-download lang yung app na yun. Yes. O yun. Opo, tama po. O yan. May pa nga pagkakataon, Dr. Ish, na yung isang pasyente, halimbawa, nauna na, tinamaan na siya ng dengue. Gumaling siya. Tapos, na-dengue ulit, makalipas ang ilang buwan o kaya sa loob ng isang taon, masasaklaw pa ba ito ulit ng PhilHealth ng coverage ng PhilHealth? Opo. Wala na po tayo ng polisiya. Tinanggal na po natin yung dati nating polisiya na single period of confinement or Yun. within 90 days. Kung parehong sakit ay hindi makakakuha ng benepisyo, tinanggal na po natin Very yung polisiya good. na yan. Kaya kung halimbawa magkakaroon ka ng dengue ngayon and after a month, magkakaroon ka man uli ng dengue, wag naman sana mangyayari, ay maaari pa rin pong makakuha ng benepisyo. Ayan, magandang balita so yun. pwede parang kumbaga walang cap, gano'n. Walang limit. Yes po. Wala na po siyang limit. Except for, of course, yun pong ating magiging benepisyo is nakapakete. Yes. Kung Depende sa halimbawa kaso. dengue, severe nga po, is hanggang 47,000. Yes. Lagi yung mababayadan ng PhilHealth. Yun. Doc, may nagtatanong lang dito sa nanonood sa amin sa Facebook, sabi ni Edgar, paano po yung dating naguhulog sa company tapos hindi na nakakahulog dahil wala na siyang trabaho? Pwede pa ba niya daw ma-avail yung mga package ng PhilHealth? Pwede naman pong i-avail pa rin yung pakete ng PhilHealth. Kung may kakayanan po silang magbayad, ay dapat po ipinagpapatuloy nila yung kanilang pagbabayad. At kung hindi naman po at sila po ay financially incapable or mapapasama doon sa mga indirect contributors, yun pong mga na-identify ng DSWD na indigent or 4P or yung member ng Pantawid Pamilya, then ang gobyerno po magbabayad ng premium contribution nila. As long as sila'y kasama doon sa listahan ng DSWD. Indigent. Indigent. Yes po, opo, tama po kayo. Or may evaluate po natin as financially incapable. Opo. Yung evaluation na yan, saan ginagawa yan, Dr. Pargas? Sa hospital po, through the DSWD or MSWD po nila or the social welfare. Yun, mayroon kasi yan bawat ospital May mga social welfare doon. So doon sila magpapa-evaluate. Doc, may mga tanong, ang daming interesado doon sa yan package. na. Ayan na sila. Paano daw kung ang pinakamalapit sa kanilang ospital na gusto nilang patignan, pribado? Okay lang daw ba na i-avail nila yung package na to kung pribado yung ospital dahil yun yung pinakamalapit? Yes po, ang lahat po ng benepisyo natin ay available sa lahat ng ating accredited na public and private hospitals. Yun. As long as they are accredited ng PhilHealth, pwede po nilang makuha ang ating benepisyo. Ayun. Hindi po ba sa PhilHealth? Halimbawa ako, may trabaho ako, no? Tapos mayroon ako anak. Beneficiary ko siya sa PhilHealth. May ganun 'di ba 'yon, Doc? Pagka minor beneficiary mo pa. Yes po. Anong edad po ba dapat na ikuha mo ng sarili niyang PhilHealth, yung bata? Kapag ka po ang inyong anak ay 21 years old and above, dapat po ay miyembro na sila or may sarili na silang membership ng PhilHealth. Oh. Pero kung sila po ay 20-year-old and below, walang asawa, walang anak, hindi pa nagtatrabaho, sila po ay qualified dependent pa po ninyo. Ayun. Paano po halimbawa yung mga senior high school ngayon, pina-enroll na ng mga professor sa PhilHealth, SS, ganyan. Kasi nga daw mag-aano na sila. Para ready na magtrabaho. Parang OJT, kailangan daw nila yon. So pwede na rin po sa ganon, Dr. Pargas? Pwede na rin po yon, pwede na rin po basta ang ating pong qualification na talagang kinakailangang miyembro na is kung 21-year-old and above na po. Kasi hindi na po sila qualified dependent. Kaso Siguro kung po 18 kaya lang. pinapag-enroll na ganyan is in preparation, of course,
sa pagtatrabaho at pag-graduate na nila. Ayun, yun nga po. Yun nga siguro. Kasi pinakukuha na. 18 years old yung mga bata, pinapa-apply na po sila. So, pwede pa rin naman. Pwede na rin naman sila. Pwede na rin naman po. Pero pwede rin naman po na hindi pa dahil again, qualified dependent pa po sila. Yes, ayun. Pero once nagkaroon na po sila ng trabaho, ay hindi na po sila qualified dependent. Right. So very timely yung outpatient emergency services na kinover ng PhilHealth. Ano, para dun lang, Doc, sa mga nagtatanong, ano daw ba ibig sabihin ng outpatient emergency services na pwedeng i-avail ng ating mga kababayan? Gaya po nung nabanggit ko, kung kayo po may mga karamdaman at nadala po kayo sa emergency room ng mga ospital pero hindi naman po kayo na-admit, pagkatapos po ninyo sa emergency room, kayo ay pinauwi after 4 hours or 5 hours or less than 24 hours, yun po ay makukover ng PhilHealth. So Ito. yun po yung emergency room benefit package natin. Ayun. Siguro ito, last on my part, Dr. Parga, sir, mayroon tayong texter. Sabi niya, kung nag-retire na po, kailangan ko pa ba ulit ng bagong ID? May dati na po akong ID. Kung kayo po ay nag-retire na at the age of retirement, at meron po kayong 10 years, at least 10 years or 120 months of contribution, kayo po ay considered lifetime member na. So pwede po kayong kumuha ng bagong ID na tinatawag na lifetime membership ID card. Ayun naman pala. Tapos covered pa rin sila, Yes, Doktor. covered po Ayun. sila hanggang lifetime po nila habang sila'y nabubuhay. Ayun naman Alright. pala. Maganda naman pala. So maganda na ang PhilHealth coverage natin ngayon, mga kapuso. Kompleto. At saka yung nadagdagan na ang pagkakaalam ko yung sa mga cases, iba't ibang cases yung sa cancer, di ba? Dr. Ish, may mga bago na kayong packages? Yes po. Actually, nag-increase din po tayo ng pakete. Kung matatandaan po ninyo, nung February 2024, 30% increase. Yes. Tapos nung January 2025 ay another 50% increase po. Yeah. At patuloy pa rin po natin na i-expand at pagalawakin ang ating mga benepisyo at ang ating mga nakukover na mga sakit. Alright. With that, Dr. Parga, sir, salamat po sa oras po ninyo at nabigyan nyo, syempre, binigyan natin ng pag-asa yung ating mga kapuso na nakararanas ngayon ng mga kaso ng dengue. Yan ang Kasi yun yung mga importante. pangamba nila, naku, wala akong pambayad. Oo. At least from PhilHealth, malaki na yung coverage ng PhilHealth sa Alright. dengue. Thank you so much, Dr. Parga, sir. Thank you, Miss Tuesday, and thank you, Christian. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.